ng topic, paano magpapatuloy ng matibay. Ngayong umaga naman ang pag-usapan natin, saan naman tayo magpapatuloy? Papatuloy ka, saan magpapatuloy? Sa kasalanan ba? So, saan tayo magpapatuloy? So, tatlong bagay po ang pag-usapan natin, pero isa lang po ang pag-usapan natin yung araw na ito. Siyempre, baga sa pagkain, kita lang muna. Huwag muna yung chicken. Masarap yan eh. Okay, so basahin po natin. But continue now in the things that thou hast learned, and be assured of, knowing of whom thou hast learned them. Memory verse po natin ito. So, dyan lang po muna tayo. Sabi po ni Paul, but continue thou in the things that thou hast learned. Sabi po sa Hebrews 3:14, no? Steadfast unto the end. So, yun yung ating encouragement sa lahat na magpatuloy ng matibay. So, sabi nga natin, paano magpatuloy? Sabi nga, listen to God's voice distinctly, do not sin deliberately, seek God's ways diligently, guard your heart directly, and exhort daily. No? Kaya yung mga nagbibigay po ng verses, yung mga devotion, salamat po. So, ngayong umaga, pag-usapan natin, saan po ba tayo dapat magpatuloy? Sabi po ng Bible, in the things which thou hast learned. So, tatlong bagay po na dapat natin ipagpatuloy ng matibay. So, yun ang ating pag-usapan sa umaga nito. Pero hindi natin pag-usapan yung tatlo, isa lang po. Kasi yung isa na yun, pwede pang hatiin po yun sa mahabang pang ano eh. Dahil, kasi alam niyo po, sa totoo lang, ginagawa ko po ngayon, hindi ko tayo, alam niyo po, baga, gusto natin mag-focus sa isang concept, hindi yung marami. Kasi pag marami, parang, okay, Sunday school, ibang topic, preaching sa umaga, ibang topic, sapot. Tinanong mo yung Kristiyano, ano natutunan mo? Ako pang ulo eh, no? Diba? So, hindi naman kailangan tayo maraming pag-usapan. At isa lang po ma-memorize natin, importante, magawa po natin. Let's pray, Heavenly Father. Salamat po sa umaga nito. Masaya po kami, Lord. Nandito kami sa bahay ng Panginoon. Isang privilege po na makasama muli sa Espiritu ng Katotohanan. Sa kabila pa rin ang umiilan ng pandemic, thank you Lord for the privilege. At salamat din po sa ilang mga kapatiran, mga kakatayan, young people, na mga nakasama po namin. We are happy to see them at pagpalain niyo po ang mga kapatid nito sa bawat isa na narito na po ng mga nakarang linggo. At samahan niyo po kami ngayong umaga sa aming po pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa pangalan ng Jesus, Amen. Visited? So, sabi nga po natin nung nakaraan, no? Sa ating mga mananampalataya ay dapat magpatuloy. Pero sabi nga po natin, hindi lang tayo nagdini sa pagpapatuloy. Sabi po ng Bible, steadfast, no? Matibay na pagpapatuloy. Kasi pwede naman magpatuloy na hindi matibay. Kasi, baga kung lalagyan natin ng quality, nung pagpapatuloy, importante yung quality. No? Choir. Kuha tayo yung choir. Hindi lang basta kakanta. Dapat may quality talaga yung pagkanta. No? So, yun po yung goal natin. Kasi po, tandaan niyo po, sabi nga ng Bible, we are serving, tingnan natin 1 Thessalonians, no? Chapter 1, verse 9. Sino nga ba yung nakilala natin? So, para may part po kayo, makapagbasa niyo ng verse. Pakibasa po, bigyan. For they themselves show us what manner of entering you had you do, and how you turn to God from idols to serve the living and true God. So ito yung ating sinasama. True and living God. True. Nainiwala po ba kayo na totoo yung Diyos na tinanggap nyo, pinapaniwala nyo? No? Sabi nga doon sa Bible study namin sa Mula, in-emphasize ko yung God. Kasi lagi natin nasasabi, pare-pares na naman Diyos yan. Hindi ko pare-pares yan, no? Yes. Meron kayong Diyos, at ang Diyos nyo, hindi yun ang Diyos namin. Ang Diyos po natin is the God of the Bible, is the God of Israel. Bakit po gano'n? Kasi ang pakilala po ang Panginoon sa Israel. Ang sumulat po ng Bible ay Israel, ang ginamit ng Diyos. Yung 2 Timothy chapter 3, verse 16, all scripture is given by inspiration of God. So yung inspiration, yung pagpapasulat ng Diyos, ay ginamit niya po ang mga Hudyo. Kaya the God of the Bible is the God of Israel. Kasi yun naman, doon naman ang pakilala ng Panginoon. Pero, hindi naman ibig sabihin God of Israel, ay talagang Israel lang. No? Ay, God is the God of the entire universe. Amen po ba?
Isaiah chapter 40 verse 28, ano sabi po dito ni Isaiah 40, Hast thou not known? Hindi nyo ba nalalaman? Hast thou not heard? Hindi nyo ba napakinggan? That the everlasting God, the Lord, the Creator, the ends of the earth. So, the God of Israel is the God of the earth, no? He is the God of the universe. Siya po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tama po ba? So, ito po yung punto na ating pinag-uusapan, yung pinagpapatuluyan po natin ay ang Diyos na ito, na totoo at buhay, true and living. Kasi po ang Diyos na ibang bansa ay hindi po true at hindi po sila buhay. No? Sabi nga sa ibang talata, sa Psalm, meron sila mga bibig, hindi makapagsalita, may tenga, hindi makapakinig. In short, wala, bubuhati mo pa. Pag may sunog, yun pa yung unang ililigtas mo. Sabi sa Bible, ang tunay na Diyos is, He is the Savior. Hindi siya yung ililigtas, siya ang nagliligtas. Tama po ba? So ang tanong, saan ka magpapatuloy? Ano yung mga bagay na dapat natin ipagpatuluyan? So tatlong bagay po. So number 1, we will continue steadfastly in God's Word. Number 2, we will continue steadfastly in God's worship. At number 3, we will continue in steadfastly in God's work. So ngayong umaga, may tatlo, Word, worship, work. Ano nga po ulit? Word, worship, work. So ngayong umaga lang, pag-usapan natin yung number 1. We will continue steadfastly in God's Word. If you continue in my word, sabi ng Bible, tingnan natin, John 8:32, yung kung sabi ng Panginoon, sabi niya sa mga Hudyo, no? John 8:31 po. Then said Jesus to those Jews which believe, so sino po sinabihan niya? Yung mga Hudyo na sumampalataya. So, may mga Hudyo na hindi sumampalataya. So itong mensahe nito na sinabi ng Panginoon, para kanino po? Sa mga Hudyo sumampalataya. At ano sabi ng Panginoon sa mga sumampalataya Hudyo? If you continue in my word, kung kayo ay magpapatuloy sa aking mga salita, then you are my disciples indeed. No? So, meron na pong utos ang Panginoon na magpatuloy tayo sa kanyang salita. Alam niyo po, historically, ang Pilipinas, no, napagkaitan tayo ng salita ng Diyos for more than 300 years po ng Spanish colonization. Yes, they brought Christianity, no? Sabi ang Christianity daw, Christianity, hindi naman talaga Christianity, no? May Bible ng panahon ng Kastila, pero wala nagbabasa. Sabi nga, the black book, doon sa closet. Mga matatanda, huwag mong basahin niya, masisira ang ulo mo, no? Yung pala, pag hindi mo binasa, masisira ang buhay mo. No? Hindi lang ulo masisira, pati buhay mo, dahil pag hindi mo nalaman ang katotohanan, ay delikado po. Kaya naisip ko, no, napakapalad po natin, tama po ba? No? Napakapalad, kaya lang, minsan parang iba, hindi nila ramdam na napakapalad nila. Alam mo po, sa totoo lang, the only thing, kung bakit po nagpapatuloy ang church, at bakit pinapaniwalaan natin yung pinapaniwalaan natin, because of the Word of God. Ito yun eh. Ito yung authority ba, no? Ito yung mga nakasulat dito, yung dahilan kung bakit naniniwala tayo sa paniniwala natin at ginagawa po natin yung ginagawa po natin. Eh sa totoo lang, sa ibang mga paniniwala at relihiyon, wala kang salita ng Diyos dun eh. Yung pinanggalingan natin, wala kang salita ng Diyos dun eh. Pero naniniwala sila, may panata sila doon. Eh lalo po tayo, tingnan niyo po ang Word of God po. Sabi po sa Psalm 119 verse 89. Sabi po dito ni David, forever, O Lord, your word is settled in heaven. Pero yung salita ng Panginoon, sa langit pa lang settled na. At dito po, sinabi po na Isaiah sa chapter 55 verse 8. Isaiah 55. Sing the Lord while He may be found. Amen po ba? Amen po ba? No? Doon tayo po yan, believer, hinanap tayo ng Panginoon. Hindi yun, hanapin naman natin lagi ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero anong sabi po doon? Balik po tayo sa Isaiah. Seek? Okay. Isaiah 55 verse 6. Seek ye the Lord while He may be found. Anong ibig sabihin ng the Lord? Ang ibig sabihin ng Panginoon, may mga pagkakataon hindi siya masusumbungan. Meron po.
kahit nandyan siya, at pag hinanap mo na siya, may panahon na hindi ka na niya napapansinin. Alam niyo yun? May mga ganun eh. Ang Diyos po, ini-encourage po tayo magpatuloy, magbasa ng salita niya, magsamba, at talaga mahanap po siya eh. Kaya nga po, gaano ba kalayo ang Diyos? He is only a prayer away. No? Isang panalangin lang. Sabi nga, pag kinausap mo yung mga opisyal ng gobyerno, hindi ka nga makakalapit doon. Kailangan pa ng appointment. No? Kailangan pa ng marami pang proseso. But when you go directly to the Lord, mahahanap mo siya. Hindi ba kayo nagpapasalamat na anytime you seek the Lord, mahahanap mo siya? Amen. At alam niyo mo ba ang ibig sabihin ng paghahanap mo ang Panginoon? Remember, without God, we are lost. Tama mo ba? Nako, ang buhay na walang Diyos ay talagang buhay na ligaw, buhay na lito, no? Ay, ligaw, lito, no? Sabi nga, napakahirap nga na talagang mabuhay na wala pong Panginoon. But when you find the Lord, sabi rito, call ye unto Him while He is near. Kaya gano'n nga pakalapit ang Diyos. No? Sabi mo ngayon na He is just a prayer away. Pag ikaw ay manalangin, no? Sabi nga, balikan natin yung Psalm 18 verse 6, gano'n pakalapit ang panalangin ang Diyos sa ating panalangin. In my distress, I called upon the Lord and cried unto my God. Ano sabi po ng Bible? He heard me out of His temple, and my cry came before Him, even in His ears. Aba, pambira, no? Pero mo, kung ang Diyos ay napakalayo, nalalayo na, nakarating sa tenga niya. Sige, subukan mo nga hanapin ang presidente natin, kung makakarating sa tenga niya, sasabihin mo. Definitely hindi, no? Marami ka pang dadaanan para makarating kay Presidente Duterte yung sasabihin mo. Kaya nakakatuwang isipin at nakakatuwang magpatuloy sa ganitong Diyos na talagang nakikinig at talagang may ang maganda, pag nakinig siya sa iyo, meron siya sasagutin, no? Hindi naman siya nakinig ka tapos, sige, yung papay-request mo, sige, tingnan natin kung kaya ko. Hindi ho, kaya talaga ng Diyos yun kung loloobin niya. Tama po ba? Kaya nga po, mga kapatid, no? Gusto ko pong i-emphasize na yung salita ng Diyos ay hindi pwedeng iwalay sa Diyos. Hindi pwedeng nainiwala ka sa Diyos na hindi ka nainiwala sa salita niya. Kaya sabi nga ng Panginoon, kayong sumampalataya sa akin if you continue in my word. So, ang Panginoon per se sa yung pagkatao niya ay dinuktong niya, kinonekta niya sa word niya. O nga naman, no? Kung isipin mo, anong sense ng pagiging Lord? Yan, tinan niyo po, sabi sa Luke 6:46. Tinan niyo yung sense. And why call me Lord? Bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, at hindi niyo naman ginagawa yung mga sinasabi ko? Ano yung mga sinasabi ko? Yun yung salita niya. Tama po ba? So, ang connection mo sa Panginoon ay may kinalaman sa Word. In fact, hindi tayo naligtas kung wala ding Word. Yan po sabi doon sa Romans chapter 10 verse 13 hanggang 14. Romans 10:13. Ang sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maligtas. Verse 14. Paano sila tatawag sa Kanya na sila ay hindi sumampalataya? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi naman nila napakinggan? At paano sila makikinig kung wala mga ngaral? At paano sila mangaral? Maliban sila ay isugo. Ano ipapangaral nila? Ano ipapangaral nila? Isaiah 53:1. Ano ipapangaral? Who have believed our report? And to whom is the arm of the Lord revealed? Who have believed our report? Yun eh. Yung report na yun, meron siyang i-report, meron silang sasabihin. At ang sasabihin nila ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. So, ang salita ng Panginoon ay ito yung unang-una na dapat tayo magpatuloy. Kasi po, kung meron bang malapit sa Diyos, sa puso niya, walang iba kundi ang salita niya. Are you with me? O, tingnan niyo po doon sa Genesis 1:1. Doon pa lang eh. In the beginning, God created the heaven and the earth. John 1:1. Paano niya create? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 2, the same was in the beginning with God. Verse 3, all things were made by Him, and without Him was anything made that was made. Pero paano niya nilikha ang lahat? Genesis 1:3.
Paano niya nilikha lahat? Sabi po rito, and God said, let there be light. And God said, di ba word of God yun? Ang tao para makagawa ng isang bagay, gumawa ng gamit, may mga proseso. Pero sa Diyos and God said, when God said it, it happened. Nung sinabi ng Panginoon, nangyayari. Kaya nga, tinan niyo po sa Revelation chapter 4, verse 10 and 11. After the 4 and 20 elders fall down before Him that sat on the throne, pakibasa po, and worship Him that liveth, and cast their crown before the throne, saying, nakasabi po ito, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are, and for Your pleasure. Yung paglikha ng Diyos ay ayon sa Kanyang pinagaling, ayon sa Kanyang katuwaan. Tama po ba? Natuwa ang Diyos na naglikha siya. At paano niya nilikha ng lahat ng bagay mula sa katuwaan niya? At sinabi ng Diyos. Tama po ba? Genesis 1:26. Halin tayo doon. Kasi introduction pa lang ito ng first point. Mukhang mahahati ko pa ako. Kami ang hapon, itutuloy ko po itong first point. And God said, let us make man. And God said, ano kaya hindi nagsalita ang Diyos? Wala akong tayo rin dito. Kaya nagtataka ko sa mga tao, konting achievement na sa buhay, nagiyabang na, parang sa kanya lahat ng galing lahat ng bagay, talino, no, mga kapatid. Wala akong tayo ipagmamalaki sa Diyos. And God said, let us make man. And God said, let there be light. Kaya nga ako, sabi nga, anong meron po ang tao? Kaya nga si Job, maliwanag ang realization niya. Sabi ba, alam niyo sa Job chapter 1, verse 22, ganda nung sinabi ka rito Sa panahon ng in all this, Job said that, okay, and said, naked came I in my mother's womb. Naked siya, dumating siya alis, ang Diyos na nabigay, siya rin ang babawi. Bakit? Karapatan niya bang gawin yun? Yes. In fact, lahat karapatan niya preeminence nga sovereignty. Pleasure niya kaya tayo po tao. No? Pleasure niya kaya po tayo buhay. Kaya nga po, ang Sunday ay worship para talaga ibalik natin sa Diyos ang kapurihan. Tama po ba? Biro niya, no? Word of God and God said, at alam niyo po ba sa Bible, karamihan po ng miracle ng Panginoon ay sinabi ng Diyos. And God said, tingnan natin example sa 1 Kings chapter 17. No? Doon sa Woman of Sarepta, doon sa verse 15. Chapter 17, 15. And she went and did according to the saying of Elijah, according to the saying of Elijah. Yung saying of Elijah ay galing po kanino? Sa Diyos. Hindi naman po mag-uutos ang prophet Elijah na hindi po siya inutusan ng Panginoon. Tignan natin si Jonah. Jonah chapter 1, verse 1. Now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, at alam niyo po ba ang nangyari sa Nineveh? Tignan natin sa verse 2. Although inutos pa lang ito. Go, arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for the wickedness is come up before me. Short, alam natin ang kwento. Although, sumuway po si Jonah ng muna, pero alam na natin ang kwento. Nung marinig po nila ang word of the Lord, nagsisi po ang buong Nineveh. Tama po ba? Yeah. Alam niyo po, iba pong klase pag ang salita ng Panginoon ay dumating. Haggai chapter 1, yun natin, verse 1. Haggai. Magpakibasa? In the 60th year of Darius the king, the 60th month, in the first day of the month, came the word of the Lord by Haggai, the prophet of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor over Judah, and to Joshua the son of Josedech, the high priest, saying, came the word of the Lord. Kanina wala
word of the Lord. So there was a day, a month, that the word of the Lord came. Di ba po, bakit po tayo saved? Because one day, sa buhay mo, the word of the Lord came. Are you with me? Hindi po tayo ligtas by works, by religion. We are saved by the word of God. Tama po ba? Anong word? Word of salvation, yung dinulog po sa ating kaligtasan. Word of God yan. Pinanampalatayanan mo yung salita ng Panginoon. And the word came. At alam niyo po, nangyayari pag salita na niyo si Dumalami, there is a miracle. Tignan niyo po, doon sa John chapter 2, verse 5. The first miracle of the Lord, no? Bilang tao. His father saith unto the servant, whatsoever he saith unto you, do it. At kung sinabi ng Panginoon, lagyan niyo ng tubig yung paglalagyan, at dalhin niyo yung tubig sa governor, ano po nangyari sa tubig? It turned to be water turned into wine. Kung nagsalita ang Panginoon, may nangyari. Tama po ba? Kaya na po pa nasisimba ka, at nakakapakinig ka ng Word of God, imposible, walang mangyayari. Tama po ba? Balikan natin sa Isaiah. Ano mangyayari sa Isaiah? 55 verse 8 at saka 9. Hanggang 11. Okay. Isaiah 55, for us the heaven are higher than the earth. Amen po ba? So are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Next verse po. Basa. For as the rain cometh down the snow from heaven, and the rain and body there, that the water of the earth, and they make it void of that God, that it may give seed to the sower and the bread of the eater. Okay, next verse. So siya. Okay, ulitin nyo, sabay-sabay. 1, 2, basa. So shall my word It shall not the earth and be void, but it shall accomplish the which it pleases, and it shall prosper in the wherever it is sent. it shall accomplish kung ano yung purpose ano sa salita niya. And God said that there be light, and there was light. Kaya nga, di ba, ano nangyari nung nagsalita ang Diyos? Genesis 1:31. Ano nangyari nung nagsalita ang Diyos? And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. And the evening in the morning was the sixth day. Ano po nangyari nung magsalita ang Panginoon? It was very good. Are you with me? Sabihin po natin yun. It was very good. Kaya nga mga kapatid, no? Napaka-blessing na ang tinuturo sa church na ito ay salita ng Diyos. When the Word of God came, something happened. Tinan pa natin, no? Huwag na lang. Yung kwento po ni Lazarus. Remember Lazarus? Kapatid ni Mary at ni Martha, no? Dito si Lazarus in the rich man. Yung sa John 11, namatay po si Lazarus. Nailipin na po, 4 days. Ang Panginoon ay dumating, baga sabi nga nila, date ng Panginoon, delay, sabi nga ni Martha, Lord, kung napaaga ka, no? Hindi sana namatay ang aking kapatid. Ang tingin niya sa Panginoon, para bang kaya niya na magpagaling ang Panginoon, pero hindi kaya niya bubuhay ng patay bilo. Kaya ng Panginoon magpagaling, kaya niya rin bubuhay ng patay. Sabi niya, I am the resurrection and the life, he that believeth in me, Lord, di ba? Kahit siya mamatay, siya mabubuhay ng muli. So pumunta sa libingan, sabi ng Panginoon, igulong niyo yung bato. Ano sabi po ng Panginoon? 3 words. Lazarus, rise forth. Lazarus, tumayo ka. Ano nangyari po? Tumayo si Lazarus. Nung nagsalita ang Panginoon, nangyari. Tama po ba? So sa Mark 4, may bagyo. Ano sabi ng Panginoon? Tumigil ka. Alam niyo, ang punto rito mga kapatid, pag nagsasalita ang Panginoon at nagsalita ang Panginoon, may mangyayari talagang himala. Tama po ba? So yung mga himala na nangyayari sa buhay po natin, nanampalataya sa salita ng Panginoon, ay hindi yung nagsalita si pastor o magaling yung preacher, kundi magaling yung Panginoon dahil tinutupad ang Diyos sa kanyang salita. Tama po ba? Dapat yung tandaan, ang Diyos hindi nagbabago. Kung anong sinabi niya, yun ang gagawin niya. No? Kaya nga kung sinabi niya lahat sa Genesis, lahat ng nilikay niya, God said, nangyari po lahat yan according to His pleasure. At kung babasahin niyo po, ang Bible, lahat ng kanyang pangako, lalo na po kung tinupad ng tao yung kondisyon, ay talagang tinupad niya. Kaya nga, katulad ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be
Ate, naniniwala po ba kayo doon? Na Panginoon yung Panginoon talagang ipoprovide ng Diyos yung pangangailangan nyo? Do you believe that? Amen. Because God said it. At hindi niya na sinabi yun. Naranasan na po natin yan. Kaya nga dyan na rin papasok yung pagbibigay, di ba? Kahit na yung tithes, ang laki ng tithes mo, bisa yun ang alam, pero ibibigay mo pa rin kasi sabi ng malaki, ibigay natin yung commitment. Lahat ng ginagawa natin sa church, nakabati sa Word of God. Kaya nga po, purihin ng Panginoon, hindi kayo nandito sa church kasi may simba lang. Kasi mayroong Hebrews 10:25. Ano sabi po doon? Not forsaking the assembling of ourselves together. So, inutusan ng Panginoon ang church, body of Christ, to assemble. Kahit na doon sa Acts 11, kung saan doon unang tinawag na Christian, doon sa Antioch, di ba? And the disciples were called Christian first in Antioch. Bakit po? Because the whole year, the church gathered together. So, sabi ko nga, napaka-ganda sa church na lahat ng desisyon niyo nakabati sa Word of God. Amen po ba? Nalala niyo po yung sinabi ng mga taga-Samaritan, tingnan natin, John 4:44, onwards. Siguro alam niyo na story na ito. So, yung Samaritan woman, kinausap ng Panginoon, naligtas, for Jesus himself testified that the prophet and to honor even his own country. Sige po, 45. Then when he was in Galilee, the Galileans received him, nakita ko ba yun? Okay. So, ang punto nito ganito, sabi doon, nung magsalita po yung babae, naniwala yung mga Samaritan. Pero, ang ginawa ng mga Samaritan, pinunta nila si Christ. Ang sabi nila, ngayon naniniwala kami sa kay Christ, hindi dahil sinabi mo lang sa Samaritan, kundi napakinggan namin siya mismo. Are you with me? Hindi. Kaya ako nasave, hindi lang dahil siniran mo ako, kasi napakinggan ko mismo yung sinabi ng salita ng Panginoon. At are you with me? Kaya tingnan mo si Peter, di ba? Si Peter sa John 6:67, ang ganda ng description niya sa Panginoon eh. John 6:67, then Jesus said unto the 12, will you also go away? Kasi parang nag-aatrasan na lahat ng mga disciples eh. Then Simon Peter answered the Lord, to whom shall we go? Bakit daw? Thou hast the words of eternal life. Pakibasa nga po, thou hast the words of eternal life. Kaya nga po mga kapatid, hindi po ba kayo nabibless na Word of God po napapakinggan natin sa oras na ito at hindi salita ko? Amen po ba? Amen po ba? Kasi kapag ang church, lagi na lang nakabati kay pastor, sa tatak ni pastor, ang higpit ni pastor, palpag na church yun. Amen po ba? Kasi pag nawala yung pastor na kinakatakot, mawawala ka na rin sa church. Pero kung sa Word of God ka nakabatay na conviction, kaya nga kahit sa mga conferences, sa preaching, ingat kayo doon sa personality ng preacher. Kasi nakikita mo, laki ng factor eh. Pag magaling talaga ang preacher, ang dami ng forward. Yes or no? Pag hindi masyadong magaling, konti na nag-forward. At ikaw mo na, anong kaibahan ng magaling sa hindi? Kung pares silang pinangaral ng salita ng Diyos, dapat pare-pares silang mag-forward. So kahit yung listener, nagkakaroon din siya ng maling konsepto na titignan niyo yung pagkatao, husay ng ano. Kaya nga po, tinuturuan na po tayo sa church. Kahit sino po mangaral dito, as long they preach the Word of God, pare-pares po yung ating respeto. Tama po ba? We respect the preacher because we respect the Word of God. Ito yung authority. Ngayon, kung palpak na yung preacher, yung pastor, Word of God pa rin masusunod. Kung nagkukumit na ng adultery yung pastor, ano sabi ng Word of God? 1 Timothy chapter 3 verse 2. Pastor na, nagkukumit ng adultery. This is a true saying, if a man desire the office of a bishop or a pastor, he desires the good work. Verse 2, a bishop then must be blameless. Kung nagkukumit na ng adultery yung pastor, I am the pastor. Kaya lang, the husband of one wife, dalawang asawa, may pamilya. Sino masusunod? Kaya tuloy may mga simbahan na ahati kasi may mga pastor gusto kasi nilang mag-stay sa posisyon kahit na nalalaban ng tuloy ng salita. Ano po ano po ibig sabihin? Kasi ang ating naman Panginoon dito, ang Diyos at ang salita niya ang ating constitution. Tama po ba? Na kahit po sa
Constitution of the Philippines, even the President, Duterte, is under the Constitution. Pag sinabi ng Constitution, 6 years ka ng President, hindi siya pwede mag-extend ng hindi na pwede. Tama po ba? I am the President. Gusto ko 7 years ako President. Hindi. Kailangan matapos ng 6 years, sabi ng Constitution. So, ang pastor, ang member, dito po nakasunod sa batas ng Diyos. Tama po ba? So, lahat po ng gagawin natin ay nakabatay po sa Word of God. So, yung pagdalo, pagdala, pagbibigay, ano man yan, hindi nyo sa akin ginagawa yan. Ginagawa niya sa Panginoon. And God said, may nangyari po. Kaya nga po, number 1, saan tayo magpapatuloy? Sa salita ng Panginoon, in God's Word. Tama po ba? Alam niyo kung bakit? There is power in God's Word. Tama ba? Tapos in God's Word, God's person is revealed. Alam niyo, wala pong ibang aklat na nagpakilala kung sino ang totoong Diyos. Pag walang Bible, kung sino-sino Diyos ang sinasamba. Tama po ba? Kahit na tao nagiging Diyos eh. Pero yung mabait lang, ginawang santo. Ano yun? Yung ito po, naging Santa Claus. Kasi bilangin niyo po yung Christmas, ang ilang pong kanta ni Santa Claus kay Jesus Christ. Diba? Kaya nga po, nakakatuwa, itong Word of God nito, no? Pasaran mo ba tayo King James ba o NIV? Siyempre, ang pangit ako ng Diyos kung hawak ni hindi ko dyan, King James, nasa matabi na American version, isa, Latin version. Siyempre, for uniformity, ginagamit po natin yung King James, isa yan. Pangalawa, alam naman natin sa lahat po ng version, ito po ang pinaka-maayos at talagang swak na swak sa Word of God. Tama po ba? Hindi ko sinasabing hindi tayo magpapasaya sa version at hindi tayo dogmatic sa version. Dogmatic tayo sa Word of God. Kaya kung tayo dogmatic na sa Word of God, dapat tamang version ang piliin mo. Nanawa mo ibig sabihin? So yung ating pagpili ng version na ito ng King James, because we wanted na yung Word of God should be pure. Sabi po ng Proverbs chapter 30, Psalm 12, the Word of God is pure. Eh kung ano-ano lang mga version ang babasahin mo, somehow, yung Word of God na pure, parang adulterated, nagkakaroon ng hindi magandang ano. Kaya nga po, puri ng Panginoon, may King James Version. Tama po ba? Nakuha niyo ibig ko sabihin? Hindi tayo dogmatic, ito lang yung Word of God, hindi po. Kasi tinatagalo ko din yan eh. Pag tinagalo ko ito, hindi na ito King James, no? Pero salamat po, meron tayong maayos pong version, katulad po ng King James Version. So, anong gagawin mo sa Word of God para magpatuloy ako? Siyempre, number 1, read it. Read it. Revelation chapter 1, verse 2. Read it. Basahin po. Revelations 1:2, ano sabi sa ni Panginoon? Basa. Bear record of the Word of God, and of the testimony of Jesus Christ, and of all things that He saw. Verse 3, blessed is the man that readeth, and they that bear of His word of the prophecy, and keep these things. Nakuha niyo po ibig sabihin, mapalad o masaya yung tao bumabasa. So doon tayo magsimula, tanong, binabasa niyo po ba yung Bible? O tuwing Sunday na lang yung nakakapakinig ng Word of God? Hindi ko po alam. Sino po nag-devotion dito araw-araw? Dapat po ang pag-devotion, tingnan natin, Psalm 1:2. Dapat ito yung standard na binigay po ng Panginoon, ni David. Ng Panginoon sa buhay ni David, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Day and night. Sabi ko sa Bible School, nagulat ako, tinanong yung mga Bible School eh. Kalahati ko ba sila nag-devotion? Bible student yun. Sabi ko, sarado na lang itong Bible School, balik tayo sa bahay, para may matutunan pa tayo. Kahit ang Bible School na yun, hindi nyo matutunan yung pag hindi nyo basahin ang Bible nyo. Malaki pong porsyento ng pagkatuto, hindi lang mag-Bible School ka o nakikinig ng preaching, napakalaki ng factor yung pagbabasa. Tama po ba? Tama ba ako sa Mike? Yes, may preaching, may teaching, pero huwag nyo kakalimutan yung pagbabasa ng Bible. Kahit pagbasa mismo. Kasi katulad nito, yung pastor niya, maraming verse. E paano kung preacher dito, isang verse lang ginamit? Ang Bible po ay 1,188 chapters, 32,000 verses, 500 million words. 5 million words.
Binasa ko, ano, John 3:16. Memory verse ko, ilan na ang natitira, no? 17 years ka na rito, ilan na ba? Di ba, alam niyo ba yung mga kwento? Sabi, di ba natin, sinong tatay ni Moises, no? Kabisado niyo ba yung mga Japanese character? Si Sangoku nga, alam niyo yung series niyo, kung ilan na eh. No? Alam niyo kung kailan siya naging Super Saiyan 1, 2, 3. Ano na ba latest kayo muna siya? Diba? Kung nanood ka ng Korean, kahit yung mga pangalan ng Korean na hindi mo maintindihan, pati Japanese, pati Chinese, kabisado. Tatay ni Moises, hindi mo pa yung kilala. Sino tatay ni Moises? Sino? Oh, kilala. Sinong tatay ng tatay ni Moises? Wala na, tatay ni Moises, hindi mo kilala pastor eh. Oh. Sino matanda? Si Moises, si Aaron. Siyempre si Aaron. Pero sino mas matanda? Si Aaron, si Miriam. Si Maria, si Miriam. Sino matanda? Si Miriam, siya yung pinaka-ate. Di ba? Ilang taon ang tandaan ni Aaron kay Moises? 3 years, no? Nakikita niyo po sa Exodus chapter 6. Tapos, sino yung asawa ni Moises? Si Zipporah. Sino yung dalawang anak ni Moises? Si Eleazar at si Gershom. Galing ano? Sino yung Ethiopian wife ni Moises? Paso, kailangan ko bang alamin? Natural word of God yan. Alam mo na, alamin mo yung kwento lang yung Noah and the Ark. Para kayo kwento ni Noah, hindi mo pa rin kabisado yun eh. Oh, ano sukat ng Ark? Pahaba. Sa cubits. Patay tayo dyan. Anong heart? Kasi lagi na niya yung Philip. Diba? Kahit na yung mga alam yung kwento sa Bible, yung alam nyo ha, baka pag tinanong ko kayo, hindi nyo pwede lang talaga yung istorya nyo. Ha? Hindi. Kaya ko ito tinatanong. Kasi when you read the Word of God, malalaman yung pulahan yun eh. Pakinggan mo lagi sa baptist, yun ang alaman ng Bible. Hindi. Tama po ba? Kaya nung tinuro natin yung dugo, bawal kayo din. Nagtaka yung mga baptist eh. Sarap na ng dinuguan eh. Diba? Huwag tanong, masama ka talaga ang dugo. Isa ano, sabi ng Bible. Papanata ka pa lang, Old Testament yan eh. Ay ba, hindi po rin kailangan natin yung Old Testament na yung New Testament na yung pangaral ko dito. Bakit pang ibang topic ay Old Testament, hindi ka nare-reklamo? Nanakuha niyo yung punto ko? Pag sinabi natin Old Testament, meron pa tayong dispensation, di ba? Hindi po kasi sinabi Old Testament, yung tugo, panahon na ni Moises. Meron pa po na unang dispensation kay Moises. Kasi po, ang Old Testament ay 4,000 years. Ang span niyan from Genesis to Malachi. Versus yung 2,000 taon ng New Testament. Kaya kung tutusin ko, mas matagal ang buhay yung Old Testament kasi 4,000 years na sila kaysa New Testament, 2,000 years pa lang. Kaya mas marami nangyari doon sa loob ng Old Testament kaysa sa New Testament. Kasi sabihin mo, dahil sa yung tithes and offering, hindi na naman ito kasi panahon pala ng Old Testament. Bakit? Ano yung panahon ng Old Testament? Natural sa Old Testament, nagsimula yan. Panahon pa po ni Abraham, nagtatays na po siya kay Melchizedek. Ang tanong, under ba ng law si Abraham? Hindi po. Under siya ng dispensation of promise. So, hindi tayo nagtatays kasi nasa law. Dahil wala pa po yung law ni Moises, meron na po tithes sa promise. Tama po ba? Oh. So, kasi narinig mo lang yung paulit-ulit. Kala mo tama. Tama po yung Bible, hindi yung paluhanin natin. Are you with me? Kaya nga ho, ang pinupunta niya si Church dito, yung Bible, hindi po yung pogi mga tao dito, magaganda. Tama ba? Kasi kung ilang pupunta nyo dito, di ba tayo magpunta dito? Bakit po tayo kailangan magpapareho? Kasi yan, nalaman na po natin yung salita ng katotohanan. Ang sabi nga po ng Bible, malalaman niyo ang katotohanan at ang katotohanan, ano daw ang katotohanan? Ang magpapalaya. So, kaya hindi tayo dito nagbibiro, hindi tayo dito nagtuturo ng filosofiya ng tao o yung husay na ng religion. Word of God pa rin eh. Kaya nga, ang pananaw natin sa tagapagsalita, ano ka lang, speaker ka lang ng Diyos. Hindi po magaling ang preacher, ang magaling ang Diyos. At ang napapagaling sa preacher, sa harap ng tao, yung Word of God. Kaya na siyempre, yung magaling talaga magsalita, na-articulate niya, baga sa luto, naluluto niya. Pero kahit lutuin mo yan, yung luto ng Word of God niya, iinitan niya na lang.
Ang problema, luto na, lulutuin mo pa. Alam niyo yun? Nandiyan na yung prinsipyo, bubuluhin mo pa. Arinig mo eh. Nalilito kayo o nalilito? Ang Word of God, kahit walang magsalita, magsasalita yan mag-isa. Tama po ba? Marami po na sin, ang kasal ng Bible na sin eh. Ginamit ang Holy Spirit. Yung iba kasi, sa sobrang kagalingan, pag gusto pang ano yung obvious pa, no? Yung obvious na, yun na, gusto pang palawakin. Pero alam niyo po, ang Bible ay pinasulat ng Panginoon sa pamamaraan at sa lingwahe na maiintindihan ng kahit sinong tao. Ganun po ka-powerful ang Bible. Babasahin mo pala. Hindi ko sinasabi na hindi magtuturo, kailangan pa rin magturo. Pero again, ang Bible, may magturo wala, magsasalita ito ng mag-isa. Tama po ba? Kaya nga, hindi mo kailangan i-defend ang Bible. Kasi ang Bible mismo, kaya niyang depensa ng sarili niya. Tama po ba? Pero siyempre, hindi naman, nakakita ka ng Bible, naglalakad, nagsasalita. Siyempre, kailangan may magsalitang tao. Sasabihin na naman ito. Tama po ba? Hindi yung Bible magsasalita, may bibig. Wala akong bibig yan. Pero kung bubuksan niya ng mga tao nakakapagsalita at gagamitin ang Word of God at sasabihin mo ng bibig mo, makikita mo kung gaano ka-powerful ang salita ng God. Read it. Magbasa. Buti pa may Wattpad. Ilang page ba yun? Yun o, Wattpad. Ilang verse na babasa niyo sa isang araw? Chapter. Ilan? Ano kaya sabi ko sa inyo, lalagay sa notebook yung devotion. Pero hindi ko naman kailangan gawin yun eh. Personally na lang po, magpasa naman po kayo ng Bible, mga kapatid, no? Sa mga nagbabasa, magpatuloy nyo. Sa mga hindi pa po nagbabasa, pastor, hindi ko maintindihan. Sige lang, basahin mo lang kahit hindi mo maintindihan. Kasi I believe po, ipapaintindihan ng Holy Spirit sa yan. Tama po ba? Kailangan ka lang magkaroon ng desire na basahin. Sabi nga ng Bible, mapalad ang bumabasa. Okay, basa pa lang. Sabay na tayo. Marami sa atin. Kahit nga minsan, mga pastor teacher na eh. Magbabasa na lang ng Bible pag mag-press na lang eh. Amen po ba? Wala na yan ang Bible. Kapit ito. Amen po ba? Amen. Gano'n kahaba yung panonood mo ng TV versus sa Bible reading? Kaya nga, ang tagal mo ng member sa church, marami ka pang hindi alam sa Bible. Di ba? Na sa pagitan ng Malaki at saka Matthew, may silent years, no? Mayroong pagitan 400 years yun. Bakit may pagitan? Di ba? Bakit sa Bible, sa Old Testament, ang daming gera, puro patayan. Kala ko ba sabi ng Bible, thou shalt not kill. Dapat maintindihan niyo po na yung panahon sinulat ng salita ng Panginoon, uso po yung sakupan at gera. Tama po ba? Kaya nga ang Panginoon ang tao sa inyo, the Lord of hosts. So anong ibig sabihin ng Panginoon, thou shalt not kill? Di ba? Samantala, inutusan niya si King Saul, patayin yung mga Amalekites. Kaya para maintindihan niyo yan, basahin niyo ba kung bakit ganun po nangyayari? Wala tayo mag-depende sa preaching at teaching. Okay naman po yun, no? Malaking tulong. Kaya lang kung once a week ka lang pupunta sa church, baga sa pagkain, once a week ka lang kakain, dapat po, ang Bible ay araw-araw mong pagkain. Tama po ba? Ano sabi po ng Job 23 verse 12? Eh, si Sir Albert, alam ko, nagpapasa talaga ng nabibigyan eh. 23:12, Job. Basa. Neither have I run from the commandment of your lips. I have esteemed the word of his mouth more than tanong, ilang beses kayo kumakain isang araw? Tatlo, pag walang pera. Tatlo, hindi tatlo ha. Meron pagitan ng almusal at tanghalian at ano, meron pa nga yan, midnight stop eh. Kahit tulog na, umakatawa din eh. Kasi na yung mga katawag. Si Justin, ewan ko kung ilang beses kumakain. Justin, ilang beses ka ba kumakain? Wala. Di ba pa yan ha? Ano nangyari kay Justin? Binibang ko sa bodybuild ni Justin. Hindi mo yung anak, no? Okay. Pero ano sabi po ni Job? Mas pinahalagahan niya daw ang word of his mouth more than his food. So kung kumakain siya ng 3 beses, ilang beses siya binabasa ang word of God? Yun ang ibig sabihin yan. Kasi pag pinahalaga mo higit, kung ano yung kinumparahan mo, masigit pa doon. Diba? Sasabihin natin na word of God, pero once a week lang tayo nakikinig. Sa bahay,
ni magbasa. Tsaka alam niyo po sa totoo lang, bukod sa aklat, meron pa tayo sa cellphone, nandun ang meron pa mga video, may audio pa nga eh, kung talagang tinatamad kayong no. Pero magbasa pa rin, kahit may audio, kahit kung depende lang sa pakikinig. Iba pa yung basa talaga, iba pa rin yung pakikinig. So yung i-goal po natin, no? Magpapatuloy tayo ng matibay sa salita ng Diyos. Una, babasahin natin. Yun lang po, goal natin. Basahin. Bakit po babasahin? John 5:39. Siyempre, search the scripture. Eh, paano ka mag-search kung hindi ka nagbabasa? Meron ba nag-research hindi nagbasa? Siyempre, basically, magbabasa ka kaya ka na makakahanap eh. No? So, search the scripture, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Ang goal po natin mananampalataya, makilala ang Panginoon. Para makilala ang Panginoon, dapat basahin mo ang salita ng Panginoon. Kasi ang salita ng Panginoon ang nagpapatunay sa Kanya. Ano ang sabi pa ng Panginoon? Sa 5:41, diretso na, 5:41 and 42. I received an order from them. Sakit naman. Sakit naman. Sana nakakatanggap ang Panginoon ng karangalan sa atin. Amen po ba? I received order from them. Verse 42. But I know you, that ye have not the love of God in you. Yun lang. No? Kaya nga, sabi niya, para mapatunayan niyo yung pag-ibig ko, no? Pag-ibig niyo sa akin. Ito sabi niya sa 14:15 ng John 14:15, siyempre, if you love me, keep my commandments. Keep my commandments.